Maligayang pagbabalik sa Room 666. Magandang umaga po, Sir Six. Sa lahat ng tagapakinig, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joshua. Nais kong ibahagi rito ang isang nakakahindik-hindik kong karanasan noong binata pa ako. Nangyari ito noong bata pa ako at noong nakatira pa kami sa Libtong sa may Kawayan, Bulacan. Ang aking pong ikikwento ay tungkol sa isang kakaibang aswang na nakita mismo ng aking mga mata. Pero ang aswang na ito ay hindi galing dito sa mga aswang natin sa Pilipinas, kundi galing sa ibang bansa. Galing mismo sa Japan. Paano nangyari yun? Sa ganito po nagsimula ang kwento. Dito sa atin sa Pilipinas, ang ilan sa mga uri ng nilalang na kinakatakutan ay ang aswang, manananggal, tiktik, gabunan at malakat. Kung pamilyar kayo sa mga nilalang na yan, marahil alam na ninyong lahat na sila ay parang normal na tao rin sa umaga, pero nagbabago ng anyo sa gabi. Maaaring sila'y umaatake sa mga buntis, sa mga bata, o sa kahit na sinong makita nila sa daan. Pero gaya ng sinabi ko kanina, itong aswang na nakita ko ay wala sa mga yan, kundi galing sa ibang bansa na sa tingin ko ay nagmula sa Japan. Isang gabi noon, nang gabihin ako pag uwi, napasubo ako sa pakikipaglaro sa bahay ng aking kaibigan na nakatira pa sa kabilang barangay. 10 taon pa lamang ako noon, pero hinayaan na akong gumala sa daan kahit gabi. Patay na kasi ang mga totoo kong magulang. Ang kasama ko na lang sa bahay ay ang tita ko na sobrang sungit sa akin. Halos araw-araw kaming nag-aaway, kaya sa murang edad pa lang ay natuto na akong magrebelde sa kanya. Hindi naman niya ako hinahanap kahit ginagabi ako sa pag-uwi. Wala na rin naman kasi siyang pakialam sa akin. Kahit yata mawala o makidnap ako ay okay lang sa kanya. Baka nga yun na lang ang hinihintay niya. Balik tayo sa kwento. Habang ako'y naglalakad pa uwi noon, pakiramdam ko ay parang naligaw ako at kahit kabisado ko naman ang daan. Dito kasi sa amin sa Libtong, maliit lang ang daan at dikit-dikit pa ang mga bahay. May ilang bahagi na mataas at meron ding mababa. Doon kami nakatira sa Evangelista Apartment. Isang apartment building iyon na umaabot hanggang 3 palapag. Doon kami nakatira noon sa 3rd floor. Lampas 9:00 na ng gabi yun. Sobrang tahimik na ng paligid at wala na akong halos makita na taong nakatambay sa labas. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, habang pauwi ako sa amin ay naramdaman kong naliligaw ako. Alam niyo kung bakit? Hindi ko kasi makita noon yung mismong apartment building namin. Para bang bigla na lang siyang nawala sa lupang kinatatayuan niya. Ilang beses pa nga ako nagpabalik-balik noon pero hindi nagbabago ang paningin ko. Ilang beses ko na rin kinusot ang aking mga mata pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa bigla na lang akong makaamoy ng tila nabubulok na laman. Hindi ko maipaliwanag ang amoy pero sobrang sakit nun sa ilong. Nakakahilo at habang tumatagal, patindi yun ng patindi. Para bang papalapit sa akin yung amoy ng nabubulok. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinutuban ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko parang nalalapit ako sa isang panganib. Para makasigurado, naisipan kong maghanap na lang ng mapagtataguan. Doon ako nagtago sa likod ng isang sasakyan na nakaparada sa gilid ng isang bahay. Medyo madilim doon at hindi nasakop ng ilaw sa poste, kaya doon ako nagtago. Halos ilang minuto akong nandoon bago ako nakarinig ng isang kakaibang tinig na sobrang nakakapangilabot. Para siyang babaeng umuungol, pero halos wala ng boses na lumalabas sa bibig niya. Ipit na ang kanyang tinig. Bukod doon, nakakaramdam din ako ng paggapang ng isang laman. Doon din tumindi ang amoy. Kahit gaano siya kasakit sa ilong, tiniis ko na lang para sa ikaliligtas ng aking buhay.
Sinikap kong huwag makalikha ng kahit anong ingay, kahit gustong gusto ko nang dumura sa sobrang baho. Labis na pagtataka kung ano ba yung narinig ko, kaya mula sa ilalim ng sasakyan ay dali-dali akong sumilip. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makakita ng isang babaeng duguan na gumagapang sa gitna ng daan. Ang mas nakakagimbal pa, putol ang kalahati nitong katawan. Wala ang pang-ibabang katawan nito. Tanging ang pang-ibabaw lang ang nandoon at ito mismo ang gumagapang. Sa nakikita ko, parang hirap na yung babae sa kanyang kalagayan. Pero nagtataka ako kung bakit hindi pa siya namamatay. Ano ba kaya ang nangyari sa kanya? Pinaslang ba siya kaya siya nagkaganon? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, isang babaeng putol ang katawan ang nakita kong gumagapang. Sobrang bagal nga ng paggapang niya. At habang gumagapang siya, tumutulo-tulo pa yung dugo doon sa kalahati niyang katawan at sumasayad pa ang ilang laman. Agad akong nagbalik sa aking pwesto at ipinikit ang aking mga mata. Sa pagkakataong yun, halos lahat yata ng kilala kong santo at angel sa simbahan ay tinawag ko na para lang makahingi ng tulong. Wala akong ibang mapaghingian ng tulong kundi sila lang. Wala nang katao-tao sa paligid at lalong hindi ako makahingi ng tulong sa apartment namin kahit nasa harap na lang iyon dahil nandoon mismo ang gumagapang na babaeng putol ang katawan. Gusto ko nang maiyak sa mga sandaling iyon. Nanginginig na ang buo kong katawan at halos sumikip ang paghinga ko sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Makalipas ang ilang minuto, sinubukan kong sumilip muli. Nakita kong wala na siya roon. Pero may naririnig pa rin akong gumagapang. Ibig sabihin, nakalampas na siya sa harap ng apartment namin pero hindi pa siya nakakalayo. Nagtago pa ako ulit roon at patuloy na nakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal na nandoon habang taimtim na nagdarasal para sa aking buhay. Ilang oras ang lumipas, bigla akong nakarinig ng dalawang taong naglalakad na tila pauwi na rin sa kanilang tahanan. Doon lang ako nakalabas sa pinagtataguan ko at nabuhayan ng pag-asa. Pagsilip ko sa labas, nakita kong totoong ang tao ang naglalakad. Magkaibigan yata at mukhang galing sa inuman. Habang hindi pa sila nakakalayo sa apartment namin, agad akong tumakbo patungo roon at pumasok sa loob. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag at humupa ang lahat ng takot sa katawan ko. Pag-uwi ko sa bahay namin sa ikatlong palapag, halos ayaw akong patulugin ang aking takot. Ilang oras na akong nakahiga sa papag ko pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nanatiling aktibo ang utak ko habang naglalaro sa isip ang lagim na sinapit ko kanina. Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa isip ko. Tumayo ako at lumipat sa kwarto ng aking tita. Kahit alam kong hindi namin kasundo ang isa't isa, napilitan akong tumabi sa kanya para mabawasan ang aking takot. Hindi talaga ako makatulog ng walang katabi dahil sa sobrang takot na idinulot sa akin nang nakita kong aswang kanina. Wala talaga akong ideya kung anong klaseng aswang ang naengkwentro ko. Habang lumalaki ako ay nananatili pa rin yun sa aking isipan at palagi akong ginugulo. Kaya naman ngayong malawak na ang teknolohiya, naisipan kong hanapin sa internet ang aswang na naengkwentro ko. Naalala ko lang ito noong second year college na ako. That time, may laptop na ako, kaya halos lahat ng bagay na gusto kong malaman ay one click na lang. Ang natatandaan kong aswang na aking naengkwentro ay babaeng putol ang katawan at gumagapang. Kaya ko lang naman nasabi na aswang siya ay dahil sa nakakatakot din ang kanyang anyo. Sa pagkakatanda ko, hindi siya pangkaraniwang babae lang. At ang isang resultang nakita ko na pinakamalapit doon sa uri ng nilalang na nahanap ko sa internet ay ang creature na kung tawagin ay Teke-Teke. Nagmula raw ito sa bansang Japan at isa ito sa mga nilalang na bahagi ng mythical creatures o urban legend nila roon, kagaya ng aswang, manananggal, tiktik, kapre o tikbalang dito sa atin.
Isa itong uri ng nilalang na putol ang kalahating katawan at gumagapang din sa gabi para maghanap umano ng biktima. Marami akong nabasang mga iba't ibang version ng kwento rito pero hindi ko rin alam kung alin doon ang totoo. May nabasa pa nga ako na ang kabilang kamay raw nito ay isang patalim. Pero iyong nakita ko ay hindi naman ganoon. Basta isang babae lang siya na mahaba ang buhok, naliligo sa sariling dugo, mabalasik ang muka at dumilikha ng ipit na boses o ungol. Doon ako napaisip kung galing ba sa ibang bansa ang nilalang na ito. Paano kaya kung ito ay napunta sa Pilipinas? Isa nga ba talaga itong teke-teke gaya ng nakasaad sa description nito sa mga aswang nila sa Japan? O baka isa itong uri ng nilalang na hindi pa nadidiskubre at may pagkakahalintulad lamang sa teke-teke ang pisikal na itsura? Hindi malabo yun dahil kung ang aswang nga dito sa atin ay may iba't ibang bersyon din sa iba pang mga bansa. Basta ako, sigurado ako sa nakita ko na isa itong babae na may malaaswang na anyo at putol ang katawan. Ang isa pang alam ko tungkol dito ay noong makaamoy ako ng napakabahong amoy. Kasabay nun ang pagkawala ng apartment na tinitirahan ko. Tila nawala iyon sa paningin ko at tumitaw lang uli yun nang dumaan na mismo ang nilalang sa harap ng lupang kinatitirikan ng bahay na yun. Doon nabuo ang aking konklusyon na baka may kakayahan din iligaw ng nilalang na ito ang mga nararamdaman nilang biktima sa paligid. Doon ako napaisip kung hindi lang siguro ako nagtago agad that time. Hindi ko na alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin kung sakali mang maabutan ako sa daan ng gumagapang na nilalang na yun. At hanggang ngayon, marami pa rin akong katanungan sa nilalang na iyon na hindi ko alam kung paano pa hahanapin ang sagot. Kayo, may nakita na ba kayong ganoong nilalang? O may ideya rin ba kayo kung anong klaseng nilalang o aswang iyon? Sana may makapagbigay sa akin ng sagot. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakikinig, lalong lalo na kay Sir Six.